Pangalawa, do not drift when people stop listening. Kaibigan, darating ang panahon na hindi nagugustuhin ng mga tao ang makinig sa katotohanan ng Biblia. In fact, ngayon pa lang ay nangyayari na ito. Darating ang panahon na hindi nila kakayanin ang matuwid na aral. Darating ang panahon na ang gusto na lang nila ay message na komportable, message na walang conviction, message na hindi tumatawag sa pagsisisi, message na hindi nagko-confront ng sin, message na hindi humahamon ng obedience. Kaya kaibigan, do not drift when people stop listening. Tuloy natin yung talata, 2 Timothy 4:3-4, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Mga kapatid, ang bigat ng sinabi ni Pablo. Hindi niya sinabi baka sakaling mangyari. Hindi, sabi niya, darating ang panahon. Ibig sabihin, expected na ito. Yun yung sinabi ng Bible. Hindi dapat magulat si Timothy. Hindi dapat magulat ang church. Hindi dapat magulat ang mga leaders. Darating ang panahon na may mga tao na ayaw na sa wastong aral. O baka mamaya tayo na ang umaayaw sa tamang katuroan. Pero pansinin natin, hindi sinabi ni Pablo na ayaw na nila makinig sa kahit ano. Hindi. Ang sabi, ayaw na nilang makinig sa wastong aral. Ang ibig sabihin ay alam nila kung ano ang tama pero ayaw lang nila talagang gawin na makinig. Ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang mag-guilty, kaya ang gagawin nila, maghahanap sila ng ibang magtuturo sa kanila ng mga aral na kung ano lang yung gusto nilang marinig. Yung mga magtuturo na hindi sila tuturuan na magbahagi ng kaligtasan sa iba. Yung hindi sila tuturuan na maggugol ng panahon sa Diyos at makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Yung hindi magtuturo sa Kanya na mag-submit sa asawa o mahalin ng kaaway at magpatawad. Ang ibig sabihin, may mga tao ngayon na hindi huminto sa pakikinig pero namimili naman ng pinapakinggan. Dito tayo kailangan mag-ingat kasi minsan ang problema ng tao ay hindi hearing problem kundi desire problem. Hindi dahil walang nagsasalita ng katotohanan sa kanila, kundi ang problema, ayaw lang talaga nilang marinig ang truth kasi may sariling kagustuhan na silang gustong gawin. Gusto nila ng teacher, preacher, content, church, group o friend na mag-a-affirm ng gusto nilang gawin kahit hindi naman ito kalooban ng Diyos. Kuya Mike, ibig ba sabihin, kapag hindi ako komportable sa isang message, mali na agad ako? Paano kung nasasaktan ako sa preaching? Paano kung parang tinatamaan ako? Kaibigan, tanda mo ito. Hindi lahat ng discomfort ay masama. Minsan ang discomfort ay conviction. Minsan ang sakit ay healing. Minsan ang tumatama sa atin ay hindi condemnation, kundi correction ng Diyos. Kaya kailangan natin maging discerning. Ang tanong ay hindi lang, nagustuhan ko ba ang mensahe? Kundi ang tanong ay, totoo ba ito? Ayon ba ito sa salita ng Diyos? Gusto ko malaman, gusto ko buksan yung Bible. Gusto ko tandaan yung verse. Inaakay ba ako nito palapit sa Panginoong Yesus? Tinatawag ba ako nito sa repentance, faith, holiness, love, and obedience? Kaya ang ibig sabihin ng do not drift when people stop listening ay manatiling tapat sa katotohanan na nakasulat sa salita ng Diyos. Kahit may mga taong ayaw makinig, ayaw makorek, at mas pinipili ang message na nagpapasaya sa kanilang kagustuhan kaysa sa message na nagpapasakop sa Panginoong Yesus na makakabuti naman sa kanila. Tingnan natin ang warning ni Pablo sa Galatians 1:6-9. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo na magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Makikita natin dito na si Pablo ay hindi lang basta concerned. Nashock siya. Nagtataka siya kung bakit ang mga taga-Galatia ay napakabilis tumalikod sa Diyos na tumawag sa kanila sa pamamagitan ng kagandahang loob o biyaya o grace ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin,
Alam nila na sila ay naligtas sa pamamagitan ng grace at kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya lang, may mga nanggugulo ng mga false teachers. Dinadala sila sa maling gospel ng kaligtasan. Itinuturo sa kanila na hindi sapat ang manampalataya lang sa Panginoong Yesus, kundi kailangan nilang magpa-circumcise, iwasan ng mga bawal na pagkain, sundin ang mga Jewish traditions at iba pa, kasi kung hindi ay hindi daw sila maliligtas. Pero tingnan mo, nasabi ni Pablo, ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Ibig sabihin, there is only one true gospel. Hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Kaya nga, hindi sinabi ni Pablo, okay lang, basta sincere naman kayo. Hindi niya sinabi, magkakaiba lang tayo ng perspective, pero pwede na rin yan. Basta may Bible verse, valid na. No, iningatan ni Pablo ang mabuting balita ng kaligtasan kasi hindi natin ito pwedeng baguhin kahit ang mga anghel o sila Pablo. Bakit? Kasi dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Kasi kapag ang gospel o mabuting balita ng kaligtasan ay binago para maging acceptable, hindi na ito good news. Masamang balita na ito. Kapag ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus ay dinagdagan mo ng iba pa, gaya ng mabuting gawa at 10 utos o pag-anib sa isang relihiyon para maligtas ka, ay hindi na yan gospel, hindi na yan kaligtasan, yan ay kapahamakan na. Kapag ginawa mong license ang grace para hindi na mag-surrender kay Lord, hindi na yon biblical grace. Kapag ginawa mong self-help tool na lang ang Christianity, tapos naging prosperity na lang siya, naging motivational na lang siya, pero walang repentance, walang lordship, hindi na yon gospel. Kaya kung gusto natin mag-finish well, kailangan nating bantayan yung gospel. Hindi natin ito babaguhin, lalo na kapag hindi na nakikinig yung mga tao. Hindi natin ito papalitan kapag may mas popular na mensahe. Halimbawa, mas madalas pinapaniwalaan, basta mabait ka, okay ka na kay God, pasok ka na sa langit. Mali, kasi kung kaya mo magpakabuti, ay di na bababa ang Panginoong Hesus. Sasabihin na lang niya sa atin, sige, magpakabait na lang kayo at maliligtas na kayo. No. Alam niya na mapapahamak tayo, kaya ipinadala niya ang Panginoong Hesus na tanging daan papunta sa Ama. O kaya sasabihin ng iba, God wants you to be happy. Kaya gawin mo na lang kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Kaibigan, mali. Kasi ang mabuting balita, hindi tayo tinatawag na maging happy lang, kundi maging holy. O kaya naman sinasabi ng iba, hindi na kailangan pag-usapan ang repentance. Basta love lang. God is love. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na mapunta sa hell. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at yun ang dahilan. Kaya hindi niya hahayaan na manatili ka sa kasalanan. Kaya sa ayaw at gusto mo ay papaalala niya sa iyo ang katotohanan at kasalanan. Tandaan mo ito. True love calls people back to God. O kaya sinasabi ng iba, lahat ng religion pare-pareho lang. Basta sincere ka, okay na yan. Maganda itong pakinggan, kaibigan, pero hindi ito ang gospel. Jesus did not say, He is one of many ways. Anong sabi niya? Ang sabi niya, John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya nga, sa isang mission group, ay nakakatakot kapag ito ay naging barkadahan na lang. Kasi, anong gagawin pagka naging barkadahan na lang? Iniiwasan na pag-usapan yung mga katotohanan. Ang pinag-usapan na lang ay, sige, anong insight mo dito? O ikaw, anong insight mo dito? Ikaw, anong insight mo dito? So, pagalingan na lang ng insight. Pero yung katotohanan, yung pagsunod, yung totoong gospel, hindi na pinag-uusapan. Sa labas mukhang successful ang group kasi friendly at marami, walang conflict, walang awkwardness. Kasi walang gustong maging vulnerable, walang gustong mag-open. Pero ang tanong, may discipleship pa ba? May transformation pa ba? May repentance pa ba? May obedience ba? May accountability ba? Ginagawa pa ba ang mission ng Panginoong Yesus o nagiging barkadahan na lang na may konting Bible? Kaibigan, kung ang mission group ay puro comfort pero walang correction, baka nagiging social gathering na lang ito at hindi na discipleship. Ang tunay na discipleship ay may pagmamahal. Yes. May patience? Yes. May encouragement? Yes. Pero may truth din. May accountability din. May repentance din. May obedience din. May mission din. At alam ko, mahirap ito. Mahirap magsalita kapag ayaw makinig. Mahirap mag-correct kasi baka sumama ang loob. Mahirap magturo ng truth, baka mawalan ng attendance. Mahirap mag-share ng gospel, baka ma-reject. Pero kaibigan, kung hindi mo sasabihin ng katotohanan, ay pinagkakaitan mo na magkaroon ng paglago, pagsisisi at buhay na walang
walang hanggan ng isang tao. Kaya nga ang Panginoong Hesus mismo, pinakita niya sa atin na hindi niya ina-adjust ang katotohanan para lang manatili o ma-please yung maraming tao. Tignan mo sa John 6:66-68. Matapos marinig ng mga tao ang katuruan ng Panginoon, ganito yung nangyari. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, kayo rin ba'y aalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pansinin natin, nang umalis ang marami, hindi tumakbo yung Panginoong Jesus para habulin sila. Sabihin, wait lang, babaguhin ko yung mensahe ko para bumalik kayo. Hindi niya sinabing, baka masyado ako naging mabilis sa pagsasabi ng katotohanan na. Baka kailangan dahan-dahanin ko sila para mas acceptable. Baka kailangan kong alisin ang mga bagay na mahirap pakinggan. Yung mga bagay na nagsasalamin sa puso nila o sa kasalanan nila. No, hindi nag-compromise ang Panginoong Hesus para lang hindi umalis ang mga alagad. In fact, hinarap niya sila Pedro at sinabi, kayo rin ba'y aalis? Para bang sinasabi niya, kung ang hanap ninyo ay madaling teaching, baka mahirapan kayo. Pero kung hanap ninyo ay buhay na walang hanggan, manatili kayo sa akin. At napakaganda ng sagot ni Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito yung panalangin ko sa atin, kahit sa iyo at sa akin din, na ang buhay na walang hanggan ay hahanapin natin sa Panginoong Hesus. Hindi sa religion, hindi sa mga sikat na tao, sa social media, kundi sa Panginoong Hesus. Kaibigan, ito yung ating paniniwalaan. Ang salita ng Panginoong Hesus ang nagbibigay ng buhay. Hindi ang kung ano ang trending sa social media. Kaya kung gusto natin mag-finish well, kailangan nating manatiling faithful sa salita ng Diyos. Kaibigan, ang pekeng gospel ay parang pekeng pera. Ang pekeng pera, sa unang tingin, maaaring mukhang totoo. At kung hindi ka maingat, maaari kang malinlang at tanggapin ito na parang tunay talaga. Pero kahit gaano pa ito kaganda, tingnan mo, may isang kulang dito. Wala itong tunay na authority. Wala itong suporta ng gobyerno. Kaya kapag ginamit mo ito at nahuli ka, saka mo marirealize na wala palang halaga ang pera na daladala mo. Ganyan din ang pekeng gospel. Maaring maganda itong pakinggan. Maaring sincere ang preacher. Maaring popular ito sa social media. Pero kung sasabihin nila na ang kaligtasan ay pananampalataya sa Panginoong Hesus plus something else, ay wala itong authority ng Panginoong Hesus. Kasi hindi yun ang tinuro niya. At kung wala itong authority ng Panginoon, ay hindi ito makakapagligtas. At darating ang araw na magigimbal ka kasi peke pala ang pinaniniwalaan mo. Kaya nga kung gusto natin mag-finish well, bantayan natin ang gospel.